ni David yung servant. Pag ang Diyos na nagsasalita, tell to my servant David. Sabihin mo sa aking lingkod na si David. At proud na proud ang Panginoon doon. Tapos may mga promises pa ang Diyos, for my David servant's sake. Recorded sa Bible, kung gaano ka-loyal itong si David, kung gaano ito sinasamahan ng Panginoong Diyos, kaya nga, no wonder na nakakaluha talaga kung ating hindi lang babasahin, kundi ating nanamnamin kung paano naglingkod si David sa ating Panginoon, nakakaluha talaga at nakaka-bless. Kaya itong 1 Chronicles, maganda po talaga ito. Pagdating ng 2 Chronicles, ito ay bagong tagpo na. Ito ay panahon na ni Solomon at ng mga haring lalabas sa linyada ni David. Pero tingnan po muna natin dito, sana po sa gawaing panalangin, tayo po ay magdadwell dito sa 10 to 19 ng 1 Chronicles at ating titingnan bakit ganito yung laman ng panalangin ni David. Kung magfo-focus tayo dito, ibig sabihin, kailangan natin balikan yung mga pataas na talata. Kasi dito, itong panalangin na ito ay ino-offer ni David sa Diyos. At pangalawa, ito ay panalangin ni David para sa kanyang anak na si Haring Solomon. Kaya nga sa last verse, ito ay nakalagay dito ng pagpalain mo si Solomon, bigyan mo si Solomon na aking anak ng sakdal na puso. So ito yung panalangin ni David para sa Diyos, para kay Solomon. So ito yung paghahanda, panalangin ng paghahanda. Well, anyway, puntahan po natin sa number 1. Tingnan po natin yung content ng prayer ni David. Sa nilalaman po ng panalangin ni David, nandyan po yung pagkilala sa Diyos. Tagalog po ang ating outline. Number 1 po, pagkilala sa Diyos. Sa panalangin ni David, kung inyong mababasa ang chapter 29, diyan po inilagay naandyan po muna yung exhortation, preparation, tsaka application. Bago sa David manalangin, nagkaroon muna ng konting exhortation si David. Bakit? Tingnan po natin ang verse 1, at sinabi ni David na hari sa buong kapisanan, si Solomon na aking anak, na siya lamang pinili ng Diyos ay bata pa at sariwa pa. Bago manalangin si David, sinabi muna dito ni Haring David, sa laman ng kanyang panalangin din, si Solomon na aking anak ay bata pa at sariwa pa. Kasi alam ni David na malapit na siyang mamatay, kaya nga pinaalalahanan niya ang kanyang bayan na itong hahalili sa akin ay napakabata pa. Kaya nga, nakalagay dito, ang gawain ay malaki, sapagkat ang templo ay hindi ukol sa tao, kundi sa Panginoong Diyos. Napakabigat ng burden ni David na gustong-gusto niya na ipagtayo ang Panginoong Diyos ng templo. Kaya lang, hindi siya pinayagan ng Diyos kasi nga si David is a bloody man. Ang gusto ng Panginoon, hindi ikaw David, kasi ikaw ay bloody man, kundi ang iyong anak ang gusto ko na magtayo para sa akin. Ngayon dito, dahil nga alam din David na hindi siya pinayagan ng Diyos, kanyang pinaalalahanan ang taong bayan na masyadong bata pa at napakalaki ng gawaing maaatang sa aking anak. Kaya nga ang taong bayan ay pinaalalahanan niya na ganito ang ating gawin. Nagkaroon ng preparation, si David, hindi lamang basta siya nanalangin. Hindi lamang siya basta nagsabi sa taong bayan, kundi nag-set din siya ng example. Makikita din natin sa verse 2, akin niyang ipinaghanda ng aking buong kaya ang bahay ng aking Diyos ng ginto na ukol sa mga bagay na ginto, pilak na ukol sa mga bagay na pilak, at tanso na ukol sa mga bagay na tanso. Na bakal ukol sa mga bagay na bakal, at ng kahoy na ukol sa mga bagay na kahoy, ng mga batong onyx, at mga batong pangkalupkop, at mga batong panggayak, at may sari-saring kulay, at lahat ng sari-saring mahalagang bato, at ng mga batong marmol na sagana. Bukod din naman dito, sapagkat aking inilagak ang aking loob sa bahay ng aking Diyos, na yamang may tinatangkilik ako ng aking sariling ginto at pilak, ay aking ibinibigay sa bahay ng aking Diyos, bukod sa lahat na aking inihanda na ukol sa banal na bahay.
Yung leadership ni David ay hindi lamang basta puro salita, kundi nag-set siya ng example dahil gusto ko talaga may paggawa ang Panginoong Diyos ng bahay-sambahan, ng templo. Hindi kakayanin ni Solomon, ang desire ko, hindi kakayanin ni Solomon yung project na nasa aking isip, kaya nga aking ipinaghanda na mga kakailanganin ni Solomon para sa gawain. At ito matindi. Yung sariling pag-aari ni David ay ipinagkaloob din niya sa gawain. Kaya nga yung leadership dito na David, makikita na bago siya mag-exhort, nag-set muna siya ng example. At ayun yung magandang bagay. Tapos, nung nakita ito ng mga nakikinig sa kanya, malaki ang gawain. Nagbigay ako ng ganito. Ganito ang aking inihanda dahil gusto ko na maipagtayo ang Panginoong Diyos ng isang tahanan. Ngayon, nung nakita ito at narinig ito ng mga nakikinig kay David, kasi imagine natin yung picture, yung settings, hindi si David basta nakatayo lamang, kundi may mga taong nakaharap sa kanya. At sa Biblia, ang nakikinig sa kanya ay mga prinsipe. Nung nakita ng mga prinsipe, ng mga nobleman, ng mga commoner, lahat ng tao na si David ay ganito ang puso sa ating Panginoon, ito matindi. Ang mga tao ay nagsipaghandog din. They offered willingly. At sila ay masaya sa kanilang ginagawa. Bakit? Kasi nakita nila sa kanilang leader na ganito ang aming leader. Ngayon, masaya siya sa Panginoon, ang mga taong bayan na nakikinig sa kanya ay naging masaya din dahil yung kanilang leader ay masaya sa Panginoon at magandang halimbawa, kaya nga ang kanyang pinangungunahan ay natuwang sumunod at gumaya din sa ginawang example ni David. Kaya nga, matapos ang preparation, nagkaroon ng application. Matapos pangaralan, si David ay natuwa, Panginoon, salamat, ang iyong tao, ang taong bayan na ito ay nalulugod sa gawaing pagbibigay. Matapos yung tatlong bagay na yon, dito na pumasok yung last prayer ni David, kung saan kinilala niya ang Panginoong Diyos bilang isang manlilikha at naghahari magpakailanman. Tingnan niyo po yung opening words ni David dito sa kanyang thanksgiving prayer, ay nakalagay po dito, kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapisanan. Ito yung panalangin na i-voice out. Kasi may iba-ibang klaseng panalangin. Si Hannah na nalangin, bibig lang na naibo. Si David naman, sa tagpong ito, kailangan niyang i-voice out ang kanyang panalangin para marinig ng kapisanan na ganito kasaya ang taong bayan sa harapan ng Panginoon. Para makita din ng mga tao na ganito kilalanin ni David ang Haring Diyos sa kanyang panalangin. Sabi dito, sa talata din, may tatlong, di ko alam kung possessive pronoun ang gamit dito, pero Tagalog ating tingnan, na ginamit si David para ipakilala ang Panginoong Diyos kung ano siya sa kanyang isipan at sa kanyang panalangin. Letter A, sa pagkilala ni David sa ating Panginoong Diyos, binanggit niya dito yung salitang iyo o Panginoon. Yung word na iyo, sa madaling sabi, hindi atin. Pag sinabing iyo, ayan ay anything na pag-aari mo. Pag inangkin ko yan, hindi yan magiging akin talaga. Kaya, yung iyo ay taglay-taglay o pag-aari ng isang persona at titingnan natin kung ano yung pinatutungkulan nung sinabi ni David na iyo. Ang sabi dyan, sa verse 11, iyo o Panginoon ang kadakilaan at ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian, pagtatagumpay, karangalan. Lahat ng nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Lahat ay ang iyo ang kaharian, ang kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. So yung word na iyo, kinilala ni David, Panginoon Diyos, iyo itong mga bagay na ito. Yung kadakilaan, sa Diyos lamang yan nabibilang, pero tayo bilang mga tao, lahat tayo. To be honest maging totoo tayo, lahat gustong madakila. Di ka? Kaya nga yung daya ni Satan sa tao, magiging isa kang Diyos. Isa yun sa kapahayagan na ang tao ay gustong maging mataas din. Kapangyarihan. Sino ba nga yung maging makapangyarihan? Gusto nga natin tayo may authority sa buhay ng isang tao Lahat ay gustong magkaroon ng kapangyarihan sa lipunan. Kaya nga natakbo pa, nangangampanya pa. Gustong maging makapangyarihan ng tao. Kaluwalhatian, lahat gusto pinupuri. Palakpak ang tenga.
Tuwang-tuwa ang tao pag naririnig ang kanyang pangalan, oh, si ano, ang galing-galing. Si ano, kahusay-husay. Ang pagtatagumpay, lahat nagsisikap na maging matagumpay. Pero ito ang reality. Maging ang katagumpayan natin ay dahil lamang din ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga tayo nagsisikap para tayo maging matagumpay isang araw sa ating buhay. Pero tayo mga tao, nagnanais lamang ng mga ganyang bagay. Pero sinabi ni David, iyo Panginoon ang pagtatagumpay. Lahat ng battle ni David, ito ay dahil ng Panginoong Diyos. Lahat ng laban ni David, ito ay pinagtagumpay ng ating Panginoong Diyos. Walang kinalaim si David sa kanyang panalangin at sa kanyang account na ang kanyang mga pakikipagdigma ay dahil sa kanyang sarili. Tingnan niyo kung gaano ka-humble sa David, hindi niya inangkin na ito ay dahil ko. Lahat ng pagtatagumpay ay dahil ng Panginoon. Lahat gusto na re-recognize para maparangalan at maging bantog ang kanyang sariling pangalan. Lahat ay gustong magkaroon ng pag-aari sa ilalim ng araw. Mag-aaral tayo, magtatrabaho, magpapakayaman, mag-iipon, para isang araw makabili tayo ng sarili nating pag-aari at gawin nating atin. Pero sinabi ni David, Panginoon, ito din ay iyo. Lahat ng ating pag-aari talaga ay sa Kanya. Anong meron sa atin? Sabi din, tuloy po natin, ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Lahat gustong mangarap na magkaroon. Isang araw, ito yung parang highest dream ng tao, yung maging katulad ni Solomon. Makamtan na magkaroon siya ng sariling kingdom. Kung saan ikaw ang hari, ikaw ang pinaglilingkuran, ikaw ang sinusunod. Ang mga kayamanan, karangalan ay nagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Sa madaling sabi, anong meron sa atin? Sa panalangin pa lamang ni David, nilinaw na kung paano niya kinilala ang Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, iyo ang mga bagay, lahat ng ito. Lahat ng pwede naming maranasan, iyo ito. Gayaan ng ating desires. Pwede nating sabihin na hindi ako ganyan. Pero deep inside, gayaan talaga yung mga dinidesire natin. Lahat ng pwede natin pangarapin, natupad na ni Solomon. Kaya nga, confident si Solomon, bagay na bagay lamang na sabihin niya, yung sa Ecclesiastes na, walang kwenta ng walang kwenta. Ang Proverbs ay nasulat sa panahon na si Solomon ay nagtatagumpay, pero nung sa kalagitnaan ng kanyang buhay, siya ay bumagsak at doon nasulat ang Ecclesiastes. Kasi pinabayaan niya yung pagkilala niya sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga nasulat niya, walang kabuluhan, walang kwenta, walang kabuluhan ng walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Lahat ng pwede nating pinapangarap na galing sa Diyos, sinabi ni Haring Solomon na lahat yan ay walang kwenta. Ngayon, kung ang sino man ay magsasabi na hindi ako nag-iisip ng ganyang bagay, bakit kailangan pang sabihin ng Panginoong Diyos? Di ba, pwede man tayo mag-deny Ay, hindi man ako nag-iisip ng ganyan. Ayoko maging gayaan. Ayoko nga pinupuri. Ayoko, hindi. Feeling humble tayo. Feeling humble tayo mga tao. Pero bakit kailangan pang i-point out ng Bible, yung Jeremiah 23:24, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan o magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan o huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Bakit kailangan mo sabihin ng Diyos yun kung tayo naman ay kaya naman nating hindi gawin yung ganung bagay? Kasi nga, tayo mga tao ay nilikha ng Diyos na may natural tendency at kaya ibig sabihin, may possibility talaga tayo na magmalaki sa ating sarili. Kaya nga binabanggit ng Panginoong Diyos sa Biblia na huwag magmapuri kasi ang tao ay pwedeng magmapuri. Kaya nga ipinapakilala agad ng Diyos o pinapangunahan agad tayo na ng Panginoong Diyos na lahat ay belong sa Diyos tapos tayo ay pinapaunawaan na hindi ito sa iyo, kaya nararapat na hindi tayo magmalaki. Kasi dito sa talatang ito, laging pinopoint out ni David yung humility ng isang tao even in his prayer. Kaya nga, sa Mark 8:36 din, inunahan na din tayo ng Panginoon na ano ang mapapakinabangan ng tao na makamtan ang sanlibutan at mapahamak ang kanyang kaluluwa. Kasi nga, may desires talaga tayo na magkaroon ng mga bagay na ipinatutungkulan sa ating Panginoong Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus, ano ga mapapakinabangan mo kung lahat ng ito ay magkameron ka, pero mawalan naman ang iyong kaluluwa, ang iyong buhay.
inuunahan tayo ng Biblia, sinasabihan agad tayo na lahat ng ito ay belong sa Diyos dahil tayo ay may tendency na mangarap ng mga bagay na sa Diyos lamang nabibilang. At ayaw ng Diyos ng ganung bagay. Pero gusto ng Diyos na tayo nangangarap para sa Kanya. Kaya lang ang problema, may kasalanan tayong taglay-taglay, may tendency tayo na gamitin ang pangalan ng Diyos para sa sariling kapurihan. Nagtatago tayo sa ganyang bagay para, sasabihin natin, papuri sa Diyos. Pero ang ipinopromote mo naman ng iyong sarili. Magpo-post ka sa Facebook, glory be to God. Di ba? Glory to you. Ganun yun eh. Hindi naman yung glory to God. Kung ang gusto mong i-promote talaga yung Panginoong Diyos, ay talata na lang yung verse mo. Wag na yung picture nating sarili. Kaya nga, hindi ganun eh. Nagtatago tayo. Ito, nakakatakot. Ginagamit pa natin ang salita ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Isa yun sa expression na napakababaw natin pagdating sa Biblia. Magkokot pa ng Biblia, ng Bible verse, para suportahan ang ating stupid thoughts. Di ka? Hindi yung bagay. May utos na nga ang Panginoong Diyos. Laliman lang natin ating bulay at silip, ay tayo ay magiging maingat. Maging maingat po tayo. Kaya nga dito din, tingnan niyo po, dahil nakakatakot po pagka ang tao ay hindi na marunong kumilala sa Panginoong Diyos. Si Lucifer, bago siya maging Satan, in Isaiah 14 and Ezekiel 28, nakita niya ang kanyang sarili na siya ay somebody, feeling somebody ito. Eh, sabi ng Galatians 6.3, ano nga nakalagay sa Galatians 6.3? Ito yung favorite verse ng Pastor Joseph. Sa Galatians 6.3, sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya ay may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ay dinadaya niya. Kaya nga, nakakatakot pagka tayong mga tao hindi na marunong kumilala sa ating Panginoong Diyos na ganito ang kanyang katangian, na lahat ay pag-aari niya, na siya yung pinakadakila, na siya yung ating soul need sa ating buhay. Nakakatakot pagka hindi na ganun ang ating point of view sa Kanya. Ang ating tendency ay maging pag-iisip na meron si Lucifer. Ang sabi ng Galatians 6.3, kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay may kabuluhan, pero siya ay wala, dinadaya niya ang kanyang sarili. Now, Lucifer in Isaiah chapter 14 and Ezekiel chapter 28, sabi, thou hast perfect in your ways. Tapos ikaw ay, matalino. Lahat ng pwede natin pangarapin ay taglay-taglay ni Lucifer. Ngayon, nung nakita niya kanyang sarili, sinabi niya sa kanyang sarili, ako pala'y may kabuluhan. Ako'y sasampa sa kataas-taasan at ako'y magiging parang Diyos. At doon na nagsimula, sa pag-isip ng kanyang sarili, doon na nagsimula yung pagbagsak ni Lucifer. Kaya nga, nakakatakot mga kapatid, pag hindi na natin in-include maging sa ating panalangin, yung content ng panalangin ni David na kumilala sa ating Panginoong Diyos. Ano yung tamang pagkilala sa Panginoong Diyos? Kailangan nating maunawaan na iyo o Panginoon. Ano ba yung iyo, Panginoon? Maging ang buhay natin ay Kanya. Pahiram lamang yan sa atin. Kaya nga, only one life, so soon it will pass, ipaggamit na natin yan sa Kanya. Anumang kaparaanan yan, see to it, in 1 Corinthians 10:31, whether therefore ye eat or drink, do it for the glory of God. Sa ikaluluwalhati ng Panginoong Diyos, dahil sinabi din sa Roma, anumang bagay na walang pananampalataya ay kasalanan. Gawin natin yan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kilalanin natin ang Panginoong Diyos bilang iyo. Lahat ng ito ay iyo, Panginoon. Pangalawa, letter B. Part din ng pagkilala natin sa Panginoong Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo. In verse 13b, sinabi diyan, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Madami tayo pong talata diyan na Psalms 105, 1 Chronicles 16:34, Psalms 34, Revelation 11:17. Ang ipakita na lamang natin, bakit kailangan nating pasalamatan palagi ang Panginoong Diyos? We have to notice this. Ang kausap dito ni David ay ang Diyos. Ang binabanggit dito na iyo ay ang Diyos, ha? Ang Diyos at ang kaharap niya dito ay ang mga nagsisipagpuri din sa Diyos. In other words, sila ay yung may puso na magpasalamat at magpuri sa ating Panginoong Diyos. Kasi yung word na kami dito ay group of people na nagpapasalamat sa Kanya. Kaya nga in Luke 18:1, man
ought always to pray, at hindi lang basta pray yon, with praise. Nararapat talaga na tayo ay manalangin ng may pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ano yung dapat nating ipagpasalamat? First thing to remember, ipagpasalamat natin because of who He is. Kami ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ay soberano. Ito'y sa pag-aaral ko ng sovereignty, huwag nating i-confuse ang Panginoong Diyos sa kanyang dealing. Iba ang dealing ng Panginoong Diyos sa mga unbeliever at iba ang dealing ng Panginoong Diyos sa mga ligtas. Pag ikaw ay unbeliever, God's sovereignty, ang ating perspective o point of view, threat. Parang binabantaan agad tayo na you will go to hell, you will go to hell, you will go to hell. Pag unbeliever. Pero ito naman ang maganda. Pag ikaw ay ligtas na, huwag mong i-confuse ang pagiging soberano ng Diyos sa dealing niya sa iyo. Bakit? Anak ka na niya eh. Ang gusto niya, ikaw ay mapabuti. Pinapalo ka niya, hindi dahil gusto ka niya mapahamak. Walang matinong magulang na gustong mapahamak ang kanyang anak. Since ang Diyos ay totoo sa kanyang mga salita, yung pagiging soberano ng Panginoong Diyos, gagawin ko ang aking buong kaligayahan, mapabuti ka lamang. Walang magulang na gustong na maghirap ang kanyang anak. Kaya nga, ang gusto ng Diyos, mangarap ka para sa Kanya. Ang problema ay ganito. Kung ang pangarap mo ay hindi para sa Diyos, hindi para sa Kanyang kaluwalhatian, ay X talaga yan sa Diyos. Magiging feeling kontrabida talaga ang Diyos sa inyo. Kaya nga, huwag niyong i-confuse ang dealing ng Diyos sa inyong buhay. Kung kayo ay may gustong gawin para sa Panginoong Diyos, huwag niyong isipin na kontrabida lagi ang Diyos sa inyong buhay. Hindi siya kontrabida. Anak niya nga tayo. Gusto niya nga tayo nangangarap para sa Kanya. Ngayon lamang, ang problema ganito. Yung ating makitid na pag-iisip, kino-confuse natin na yung pagiging soberano ng Diyos ay kontrabida lagi sa atin. Lagi mong, hindi gayaan. Dahil sa Bible, si Job, gusto niya example, si Job. Sa kabila ng pagiging namumuhay siya ng maayos sa harapan ng ating Panginoon, pinaranas pa rin. Hindi kontrabida ang Diyos doon sa kanyang buhay. Dahil ang ginto, pinapadaan sa apoy para alisin ang mga impurities. Ngayon si Job, may mga gustong alisin ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay na pwedeng magpalayo sa kanya. Kaya ngayong end of his life, mas lalong naging makinang. Maging yung kanyang mga anak ay ligtas. Bakit pinatay itong mga anak na ito? Kasi pwede na itong mga anak na ito ay maglayo kay Job sa ating Panginoon. Kaya in the first place, inalis na agad din ng Panginoon Diyos. Bulay lang ng konti. Sa huling tagpo ng kanyang buhay, mas pinakintab at mas pinakinang ng Panginoong Diyos at mas na-appreciate ni Job yung pagiging soberano ng Diyos sa huling tagpo ng kanyang buhay. Kaya ngayon, dealing ng Diyos sa ating mga mananampalataya ay wag nating i-confuse, kundi bagkos tayo ay dapat magpasalamat sa Kanya. Panginoon, salamat, meron kaming Diyos na may kakayanang gumawa ng mga bagay para sa iyo ring sariling kaluwalhatian. Magpagamit tayo, maging sa ating panalangin, tanggapin natin na itong Diyos ay pwedeng mag-intervene sa iyo. Maging sa iyong panalangin. Dahil pag yung panalangin mo ay sala na, meron kang maling motibo, sasalain talaga yan ng Diyos. Kaya nga ang panalangin turo sa amin, hindi mo pinapaayon ng Diyos, ikaw ang aayon sa Diyos. Sasalain yan ng Panginoong Diyos. Sasalain at sasalain yan. Maging mapagpasalamat ka sa pagiging soberano ng ating Panginoong Diyos. At ito pa maganda. Ano yung mga bagay na ipinagpapasalamat ni Haring David at kin din tayo? Salamat sa pagiging mabuti mo sa akin, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong kagandahang loob, sa kayamanan ng iyong awa. Papalya-palya ako eh. Bago ako tumayo dito, ang dami kong luhod na ginawa. Alam ko may something sa akin na hindi ko lang ma-voice out, pero Panginoon, may something sa akin na parang mali. Ako po iyong patawarin. Napakadami nating ipagpapasalamat sa Panginoong Diyos, yung kanyang pag-ibig, kung paano niya tayo inalis sa madilim na mundong ito, nilagay sa kaliwanagan, at ninonurture hanggang sa makonfirm sa image ni Christ. At habang tayo naglalakbay, nandyan pa rin ang biyaya ng Diyos. Tayo papalya-palya, pero kinakaawaan ka pa rin niya. Sinasamahan ka pa rin niya. Pinagkakalooban ka pa rin niya sa kabila ng pagiging madamot natin sa Kanya. Gian tayo mga tao, ang Diyos ay naandyan, pero sineset aside lagi natin, kahit tayo mga mananampalataya na, saka na ang Diyos. Mag-exam muna ako. Napakabuti pa rin ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Kaya nga, kilalanin natin ang Panginoong Diyos
bilang owner na lahat ng bagay, may karapatan sa lahat, maging sa iyong buhay, at pagpasalamatan mo siya dahil sa kabutihang dulot niya sa iyo. Sabi nga sa soul winning, sa workshop, palagi namin ni Henry, meron kami tinatawag na permission, BCTPAD, at if I. Yung if I, tuwan-tuwa po ako doon eh. If I never met Christ, saan kaya ako pupulutin? Kung hindi ko nakilala sa Kristo, nasaan kaya tayo? Kung wala ka kay Kristo, nasaan ka kaya? Ang Tita Chari siguro expert na sa pagtutong 8. Kung wala ako kay Kristo, siguro may kotse na ako. Dahil sa jujuti ako tuwing gabi. Kung wala ako kay Kristo, siguro lalo na akong namayat. Hindi ko alam kung anong buhay ko. Kung wala ako kay Kristo, hindi ko alam kung nasa saan na tayo. Kaya nga, nararapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Who would you be without Christ? Nasaan tayo kung wala ang Panginoong Yesus? Napakapalad natin. Kaya include mo lagi ang Panginoong Diyos sa iyong pagpapasalamat. Pero wag yung pasalamat na katulad na sa Pharisee. Pagiging soberano Diyos, ay salamat po Panginoon, ikaw ay ganito. Hindi po ako kontra sa iyo. Salamat Panginoon, sa kabila ng pagiging failure ko, nandiyan ka pa din at dinidisplay mo yung pag-ibig mo sa akin. Napakabuti ng Diyos. Kaya nga po, kung magpapasalamat man lamang din tayo, dapat imin talaga natin yan. May, sabi nga, sa kanta, sa isla, ito yung una ko narinig, tagumpayo kabiguan. Ano nga una nun? Tila kay daling magpasalamat sa Diyos sa mga pagpapalang lagi niyang kaloob. Ngunit kung may dusa at may kalungkutan, di niya tayo iiwan o pababayaan. Tapos yung isa namang part doon ay, tila ba kay hirap magbigay ng papuri kung mga kabiguan na darmang lagi. Paano tayong papasalamat kung gayaan nga nangyayari sa ating buhay? Madaling magpasalamat pag masaya eh. Madaling magpasalamat pag nagtatagumpay. Siyempre, Panginoon, salamat. Pag binebless tayo, materially, madaling magpasalamat. Pero nga pagka puro failure na ang iyong nararanasan, madali ba talagang magpasalamat? Pero nararapat na ating pag-aralan na maging mapagpasalamat tayo sa Panginoong Diyos, maging tagumpay man ng buhay yan o kabiguan ng ating buhay. Dahil dito, sa buhay ni David, from chapter 11 to 29, in-include diyan yung mga battle ni David, may kabiguan siya, bumagsak si David. Tingnan po natin ng kaunti yung paano si David bumagsak sa kasalanan. Alam naman natin yun, si Bathsheba, yung nagkaroon si David ng gusto niyang ipasensus ang tao. Bumagsak si David doon at nagkasala. Pero sa tagpo, siya ay nagpasalamat pa rin sa Panginoong Diyos. Kinilala ni David na ang Panginoon ay ganito, humingi siya ng sorry, at sa dulo ng kanyang panalangin, siya ay nagpasalamat pa din. Kaya nga, mahirap talaga magpasalamat sa Panginoong Diyos kung ang problema naman natin ay ang puso din. Kaya mga kapatid, tayo ay magpasalamat po. Tingnan po natin yung Revelation 11:17 para magamit natin yung talatang yan. Yan, na nangagsasabi, pinasasalamatan ka namin, O Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Ang setting po niyan ay sa langit na yan. Ikaw na ngayon at naging ikaw ng nakaraan sapagkat hinahawakan mo ang iyong dakilang kapangyarihan at ikaw ay naghari. Dahil sa langit, magpapasalamat din naman tayo. Bakit hindi pa natin i-practice ngayon? Ano po? Kaya, worthy ang Panginoong Diyos sa ating pasasalamat. Letter C, ito yung pagkilala ni David ay hindi lamang yung iyo o Panginoon, kami ay nagpapasalamat, kundi aming pinupuri ang iyong. Verse 13c, ang pagpupuri dito sa text na ito ay hindi puro bibig. Di ba may tagpo sa Biblia na pinupuri nila ako, ang kanilang, pinupuri nila ako ng kanilang labi, pero ang kanilang puso ay malayo sa akin. So dito, yung thanksgiving prayer ni David ay hindi puro salita, kundi
nakikita natin sa pataas na talata, they praised their God through their offerings. Yun ang magandang manifestation ng pagpupuri mo sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang totoong nagpupuri talaga sa Panginoon Diyos, magkakaroon niya ng manifestation. Lalabas at lalabas yan. Dahil nga sabi sa Biblia, kung ano laman ng iyong puso, ibubuka yan ng iyong bibig. Kung ano laman ng iyong puso, gagawin at gagawin mo yan. It will drive you to thanks God at mag-exert ka ng effort para ipakita na ako ay masaya sa Panginoon. Hindi dahil may nakatingin, kundi dadalhin o magkakaroon ka ng urge within na ito ang gusto kong gawin eh. Masaya ako sa Panginoon Diyos. Kaya nga, walang mahirap na gawin kapag masaya ka sa ating Panginoon. Tingnan niyo po dito, hindi sila puro salita. Si David nag-exhort pero nag-set siya ng example na nag-offering muna siya. Sila ay nakitaan ng gawa. Ang pagpupuri ay makikitaan mo ng willingness at kagalakan sa kanilang mga puso dahil sabi sa talata from verse 6 to 9, then the people rejoiced for they had offered willingly because with a loyal heart they had offered willingly to the Lord, and King David also rejoiced greatly. Yung praises dito na binubukan ng kanilang bibig ay genuine, totoo sa kanilang puso. Kaya nga hindi sila mahirap paibuin na maghandog sa Panginoong Diyos. Dahil sa tagpo dito sa Biblia, sa panalangin ni David, ang pasasalamat ni David, na-drive si David na magpasalamat ng ganitong panalangin dahil nakita niya ang buong kapisanan na naghahandog ng masaya at willing sa ating Panginoon. Sabi nga, David rejoiced greatly. Yung greatly dito ay inilalagay natin sa pinakamataas na kalagayan. Yung kagalakan ni David ay sobrang taas dito nung nasa lupa pa siya. Kaya nga, yung pagpupuri mong totoo ay magdadala sa iyo sa tamang pagpupuri at may manifestation palagi yan. Pwede naman kasing nagpupuri nga tayo sa Panginoong Diyos, pero yung puso naman natin ay malayo sa Kanya. Well, hindi yan tunay na pagpupuri. Dahil ang nabasa ko at natutunan ko sa Biblia, ang totoong pagpupuri ay magdadrive sa iyo sa pagkilos sa Kanyang ubasan. At yun yung nababasa ko sa Biblia. Ewan ko lang kung may nababasa kayo na nagtuturo na yung pagpupuri ay hindi magdadrive sa iyo sa paglilingkod. Kung meron man kayo, i-PM nyo ako. Kung meron man kayo nabasa, kausapin nyo ako mamaya. Pero ito ang 6 times ko nang nabasa ang Bible, wala akong natutunan na pagpupuri na hindi nagdala sa paglilingkod sa Panginoon. Yun yung natutunan ko sa Biblia. Ngayon, kung meron po kayo, kausapin nyo ako sa labas o i-PM nyo ako at ating pag-uusapan. Kung meron. Kaya even in the book of Revelation, yung 24 elders, maging sa langit. Yung praises nila, hindi rin puro salita. Yung crown ay inihandog nila. Kita nyo, may urgency from within na ang mga nagpe-praise sa Diyos, genuinely, ay magdadrive talaga na magbigay sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, mga kapatid, hindi naman natin you and God naman ang nakakaalam na yan. Hindi ko alam, hindi alam ng pastor, hindi natin alam ang puso ng isa't isa, pero makikita yung puso mo sa manifestation ng iyong mga gawa. Bubukal at bubukal talaga ang nilalaman ng iyong puso at mahahayag yan sa pamagitan ng iyong mga gawa. Dahil sa James, china-challenge ni James dito, show me your faith and I will show you my works. Yung totoong pananampalataya, totoong pagpupuri ay may gawa talaga. Kaya nga dito, ito'y focus sa giving Focus sa giving itong text na ito, yung panalangin ni David. Sino bang hindi mapapapuri sa Panginoon pag nakita mo ang bawat isa, maging ang mga hari, ang mga noble, even to the common people, ay nag-o-offered willingly. At ito pa matindi, exceeding offering ang kanilang ino-offer. Kasi nga, nauunawaan nila na ang Diyos ay ganito, nauunawaan nila na great is the work, yung burden na ibibigay ko sa Solomon ay nauunawaan nila na napakatindi. Kaya nga, from their heart, they offered willingly. At ito pa maganda, rejoicing greatly. Kaya kilalanin natin ang Panginoong Diyos sa tatlong bagay na ito. Iyo, O Panginoon, kami ay nagpapasalamat at aming pupurihin ka, Panginoon. Pero yung pagpupuri sa text na ito,
pagpupuring may hugot. Yung pagpupuri mo ay dapat may hugot-hugot yan. Hindi ko inano yun, pero yun yung nasa Biblia. Nasa Biblia yun, alisin natin. Pangalawang bagay, kung paano kinilala ni David ang Panginoong Diyos sa kanyang panalangin, ito din naman yung nararapat nating gawin. Sa part ng ating prayer pala, dapat din kilalanin natin ang ating sarili. Letter number 2, pagkilala sa sarili. In verse 13 to 15, ang sabi diyan, verse 13, kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ako? At ano ang aking bayan na makapaghahandog ng ganyang kusa ayon sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat na bagay ay nangagmumula sa iyo at ang iyong sarili ay aming ibinibigay sa iyo. Sapagkat kami ay mga taga-ibang lupa sa harap mo, nakikipamayan, gaya ng lahat naming mga magulang, ang aming kaarawan sa lupa ay gaya ng anino at hindi nagtatagal. Bahagi ng panalangin na kilalanin natin ang sarili bilang wala. Letter A, kilalanin mo yung sarili bilang wala. Ulitin ko, Galatians 6:3, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y may kabuluhan, ngunit siya'y wala, dinadaya niya ang kanyang sarili. Maganda sa English po yung Galatians 6:3. For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Dinadaya lamang natin ang ating sarili. Pagka nag-iisip tayo sa ating sarili, Panginoon, because I give lupa, because I give a lot of money, ako ay ganito. Hindi gayaan. Dahil ang tamang pagkilala sa sarili ay kung paano kinilala ni David ang kanyang sarili bilang wala. Dahil sinabi ng verse 14, sapagkat ano kami? Sabi ngunit sino ako? O tingnan nyo, yung tone dito ni David, sino ako, Panginoong Diyos? Siya ay hari, tapos ang dami niyang possession, ang dami niyang tao, pero sinabi niya, kinilala niya kanya sarili, Panginoon, sino ako? At ano ang aking bayan? Nagbibigay na sila nun. Tingnan niyo po, tapos na silang magbigay, pero David voiced out his prayer before his congregation. Sinabi niya itong talatang ito, ngunit sino ako? Ano ang aking bayan, Panginoon? Para makapaghandog ng ganyang kusa ayon sa ganitong paraan. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na nagmumula sa iyo at ang iyong sarili ay aming ibinibigay sa iyo. Kaya mahalagang kilalanin natin ang ating sarili para maiwasan natin ang pagmamalaki, ang pagmamayabang. Tingnan nyo ang inyong sarili bilang wala. Si Jesus Christ, sa Philippians chapter 2, verse 5 to 10, siya ay entitled talaga Pero, inempty niya ang kanyang sarili at kinilala niya ang kanyang sarili bilang wala para mapapurihan ng Panginoong Diyos. Dahil ang definition ng humility, willingness to take the lowest position. Tayo hindi. May pride tayo. Hindi. Mas magaling ako diyan. Hindi. Ang gusto ng Diyos sa atin, maging sa ating panalangin, Panginoong Diyos, maawa ka sa akin. Ako ay isang makasalanan, ako ay walang kakayanan. Tingnan mo ang iyong sarili kung paano kinilala ni David sa Biblia. Basahin niyo po, nakalagay pong talata sa Biblia na siya ay wala. Sapagkat, ano ako? Sino ako? Ano ang aking bayan sa iyong harapan? Tayo ngay mga alabok sa kanyang harapan, tayo magmamalaki. Sabi, tayo ay mga wala. Pag sinabing wala, 0%. Sa kanyang harapan, 0% talaga tayo. Anything, everything belongs to God. Lahat ng meron tayo, sa Diyos lamang din yan. Dahil sabi, lahat ng iyo ay ibinibigay lamang din namin. Ibinigay mo ang iyong sarili at ibinabalik lamang din namin. Pinagkakatiwalaan lamang po tayo. Huwag sana tayong madaya mga kapatid na itong meron ako ay ipinagkakatiwala lamang sa akin ng Panginoong Diyos. Pero huwag nyo naman din i-confuse yung stewardship ng tao. Hindi porket wala ka, hindi porket pinagkakatiwala ito ng Diyos sa Kanya, ay hindi mo na igagalang yung ipinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. Halimbawa, itong ballpen na ito, ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Kung ipinagkatiwala ito sa akin ng Diyos, hindi basta na, uy, akin na yan, ako naman ang gagamit.
Hindi ganon. Kailangan mo ding i-respect yung stewardship na ipinagkaloob ng Diyos sa Kanya. Kung meron pinagkatiwala ang Diyos sa Kanya, i-honor natin yon. Oh, salamat, ikaw ang pinagkatiwala ng Diyos sa ganyang bagay. Hindi yung sasama pa ang loob mo pagka hindi ka pinahiram ng ballpen, hindi yung sasama pa ang loob mo pagka ikaw ay napaalalahanan. Kapatid, hindi ganyan eh. Ito na may galing sa Diyos at pinagkatiwala sa akin. Responsibility ko na ingatan to. Huwag sasama ang loob natin. Be matured enough sa ganyang bagay. Matatanda na tayo, nag-grow tayo, hindi tayo pababa dapat. Tayo dapat ay paganyan. Zigzag pataas. Tingnan nyo ang inyong sarili bilang wala. Dahil in Genesis chapter 2 verse 7, kumuha ang Diyos ng alabok, huminga, at tayo ay naging living soul. Sa alabok tayo nagmula dahil in Ecclesiastes 3:20, basahin po natin yung Ecclesiastes. Lahat ay nagsisiyaon sa isang dako. Lahat ay buhat sa alabok at lahat ay nangauuwi sa alabok uli. Ano gang value ng alabok? May value po bang alabok? Wala. Pampatigyawat nga lang yun eh. Di ka? Pag ganyan mo, dami kong alabok. Lahat ay nagmula sa alabok. Kaya nararapat lamang na kumilala tayo sa ating sarili. Panginoon, ako po ay ganito, ako po ay wala. Expression po ng humility yan. Pero kung sasabihin lamang din naman natin yan, pero deep inside, ang yabang-yabang pa rin natin, sasalain ng Panginoong Diyos, even your prayer. Okay po? So, hindi lamang bilang wala, kundi kilalanin mo din ang iyong sarili bilang mahihina. Lahat tayo po ay mahina, pero ang ating trabaho bilang magkakapatid, tayo ay magpalakasan. Sabi nga sa amin, tayo hindi magkakaaway. Tayo hindi magkakaaway, tayo ay magmahalan. Tayo ay magtulungan. Pagkita mo ang iyong kapatid na walang trabaho, sana may kurot. Pag nakita mo ang iyong kapatid na nanghihina, sana may kurot yun sa ating puso. Pagkita mo ang iyong kapatid na walang makain, kahit hindi yan nagsasabi, ikaw na ang magkusa. Dahil ang tao ay may hiya din. May hiya din ang tao. Lahat tayo ay may hina. Dahil in 15c, na sinabi ni David, kami ay parang anino na naglalaho. Expression at sumisimbolo sa kahinaan ng pagiging tao at pagiging walang kakayanan. Ang buhay natin dito, sabi ni James, ay parang singaw. Life is like a vapor. Quickly flower fading. Sorry. Mali. Anong kanta yun? Who am I? Basta, I am flower quickly fading. Tapos, tingnan po, bilang flower, tingnan niyo po, ito. Pagka baby, sumisimbolo yan sa damo. Pagka namumulaklak na, sumisimbolo sa kabinataan at kadalagahan. Pagka nagayon na, nayuk-yuk, hay-hay, senior na. At kapag nabalik na sa lupa, nabalik na tayo sa pagiging alabok. Tingnan mo yung buhay natin, napakahina talaga. Kaya tayo ay nangangailangan sa ating Panginoong Diyos eh. Dahil sa nabi rin ng talata, na madaming talata sa Biblia na nagpapakilala na ikaw ay isang mahinang nilalang. Lahat tayo ay mahina, lahat tayo ay nangangailangan, lahat tayo ay dependent sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa panalangin ni David, kanyang ipinaunawa at inunawa na ganito tayo sa kanyang harapan at ito yung reality, tayo ay mga walang magagawa at walang kakayanan sa ating sarili. Tanggapin na lamang natin yun. Pag ikinangailangan tulong, humingi ka. Napakasimple lang naman, di ka po? Ako ay mahina, di sumama ka sa malakas. Ako ay hindi matalino, magpaturo ka. Ako ay payat, kumain ka ng madami. Simple lang naman eh. Bakit nga pinapahirap natin ng mga ginagawa natin komplikado mga bagay eh. Tingnan niyo po, ako ay walang alam. Wala akong alam, pero hindi ako iinli. Pinapahirapan ko ang sarili. Gusto ko magkaroon ng alam, di ako mag-aaral. Gusto kong may mangyari sa buhay, di ako magsisipag. Di ba? Parang napakasimple lang. Pero bakit nga napakahirap gawin? Dahil nga yan ang daya ng kasalanan na taglay-taglay natin. Ang gusto ng kasalanan ay ilayo tayo sa presensya ng loving God na meron tayo. Kaya nga, dinadaya lamang natin ang ating sarili kapag tayo ay nag-uumpisa ng magkaroon ng pag-iisip na yung pag-iisip ko tungo sa aking pastor na, ang aking pastor ay tungo sa aking kapatid no, namang kapatid na ay dinadaya lamang natin ang sarili. Tingnan mo din ang iyong sarili bilang mahina at lagi mong tatandaan na kailangan mo ang isa't isa.
Dahil sa bahagi ng katawan, hindi pwedeng sabihin ng kamay na hindi niya kailangan ng mata. Hindi pwedeng sabihin ng paa na hindi ko kailangan ng bibig. Hindi pwedeng sabihin ng dalawang kamay na hindi ko kailangan ng ulo. Pare-parehas tayong bahagi ng katawan ni Kristo at pare-parehas tayong nangangailangan sa isa't isa. Magmahalan tayo, magdwell tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin, magdwell tayo sa Kanyang biyaya at sa Kanyang awa na ipinagkakaloob niya sa atin. Dahil awa at biyaya lamang talaga ang meron tayo. Kaya nga lagi, una pa lamang, pinakilala na ni David na ang Diyos ang ating kalakasan para pag kumilala tayo sa ating sarili, makita ng Diyos yung total dependency natin sa Kanyang harapan. At ang Diyos ay natutuwa, for your information, pag nagiging bida siya sa ating buhay. Pagka ang Diyos ay parang itsapwera na sa iyong buhay, baka papaluin ka ng Diyos diyan. Dahil nakakatakot sa Biblia, sa Hebreo, pinapalo ng Diyos ang Kanyang mga iniibig. If you claim you are saved, hindi pwedeng alisin ng Diyos yung Kanyang rod o pamalo sa iyo. Nakaabang yan sa iyo. Bakit? Bata ka pa rin sa Kanyang harapan. Mananatili at mananatili ka na ikaw ay Kanyang anak at bata sa Kanyang paningin. Ang bata, may natural tendency din yan na bumagsak at hindi, parang hindi alam ang ginagawa sa harapan ng Panginoon Diyos, pamali-mali. Pero pagka ang bata naman ay unti-unti nang sumusuway sa kanyang mga magulang, teka, pak! Wag sana tayo makaranas ng pagpapalo ng Diyos. Tayo naman ay matanda na, tayo ay umunawa na. Sabi nga ay, wag na tayo maging mga bata pa. Hebrew chapter 6, let us go unto perfection. Ano yung perfection? Maturity. Tayo ay mag-matured na. Ang mga bagay na ito, nangyari na sa akin, hindi ito makakatulong sa akin. Kakalimutan ko na to. Ito yung mga bagay na hinaharap. Ito, maganda to. Ito yung makakatulong sa gawain. Dito ako. Itong kapatid kong ito. Nawain ko to. Ako ay papaalalahan ko rin. Pagka yung mga bagay na hindi makakatulong, ay inyo nang salain na agad. Pag yung mga bagay na makakatulong naman, doon kayo matuwa. Sabi nga sa Biblia, hindi yan mahirap gawin. Lahat ay kaya natin yan. Bakit? 4:13 ng Pilipos, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Strengtheneth me. Kaya natin yan gawin kung tayo ay magdadwell sa pag-ibig ng Diyos at kung tayo ay totoong ligtas. Dahil sinabi ng Biblia, I can do all things. Dahil ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Kaya dito, kung paano si David kumilala ng kanyang sarili, nararapat lamang din na tayo ay magkaroon ng ganitong pag-unawa din. Sana walang sino man sa atin ang magkaroon ng mataas na pagtingin sa kanyang sarili. Pag siya ay may narating na sa buhay, madami ng pag-aari, sana hindi magdala sa iyo sa pagyayabang. Sana magdala yan sa kapakumbabaan. Lagi nga nang ulit sa atin dahil ang palay, pag nagkakalaman, marunong yumuko. Dahil ang Diyos ay hindi natutuwa sa mga nagmamataas. Ibinabagsak ng Diyos ang nagmamayabang, hinahambalos ng Panginoong Diyos o hinahalibas ng Panginoong Diyos ang mga nagmamapurina. Si Lucifer, imagine niya, langit, lupa. Ano gang pag-itan ng langit at lupa? Lagapak na siguro daw si Lucifer sa lupa nung ibinagsak ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoon Diyos, nakita ko si Satanas na parang lintik na ibinagsak sa lupa. Imagine niyo lang, cute na bulay lang. Ang taas ng langit, pero ibinagsak ng Panginoon Diyos, plak tayo yun siguro, nakadipak. Ayaw ng Diyos talaga na tayo ay nagmamalaki. Ayaw ng Diyos tayo nagmamayabang. Kumilala tayo na, Panginoon, ako'y ganito. Maawa ka sa akin. Panginoon, kilala mo ako po ay mahina. Tulungan niyo po kami. Kaya i-involve niyo lagi. Yun yung tamang pagkilala sa sarili, ha? Dahil pagka kinalala mo ang sarili mo, kagaya sa mga politicians, ako ay ganito. Pinopromote ng kanyang sarili. Pag ako ay nanalo, mangungurap ako. Pag ako ay nanalo, iiwanan ko na kayo. Napanood niyo ba yun? Yung sa Bubble Gang? Wala silang pinatatamaan na, pero yun talaga nangyayari. Si Paulo Contis, gumawa sila ng memes na, pag ako, binoto nyo, nagayang pa yun, mangungurakot ako. Pag ako, binoto nyo, iiwanan ko na kayo. Yun yung nangyayari talaga. Pero kung ating mapapansin, ang gaganda ng kanilang mga plataforma, at binibida nila ang kanilang mga ginagawa, hindi yun ang gusto ng Diyos sa atin. Huwag tayong tungwalad sa kanila.
Well, kailangan nilang gawin yun para makuha ang boto. Pero tayo mga Kristiyano na, magmalay na tayo na hindi yan yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ang gusto ng Diyos sa iyong buhay, mag-isip na mag-isip. Sabi sa amin ni Ma'am Manalo, mag-isip ka ng 10 beses bago mo gawin ng isang bagay. Kung yan ba ay makakapuri, kung yan ba ay makakatibay, kung yan ba ay nakakadala sa pag-ibig, doon tayo. Pero kung yan ay makakapagpahina, kung yan ay makakatisod, kung yan naman ay hindi magandang bagay, hindi makakalawalhati, anything na hindi maganda, layuan na lang natin. Bagaman mahirap, pero kailangan natin labanan. Huwag natin patitigasin ang ating puso dahil in Hebrew chapter 3, 13 and 14, tingnan po natin, mag-ingat ang sino man, baka mamaya tayo ay pinapagmatigas na ng kasalanan. Yung puso nyo ay pwedeng tumigas sa ganyang bagay, kaya nga may hirapan ka ng i-acknowledge ang iyong sarili bilang isang mahinang nilalang, bilang isang walang kakayanan, baka ang puso mo mamaya ay dinadaya na ng kasalanan. Nagiging kalyo na yan, may kalyos heart na yan, kaya hindi mo na matanggap ang matalas na pangangaral na sinasabi ng Biblia. At there's something wrong with us kapag ganung bagay na. Sabi nga ni Peter Tanchi, little sin, little compromise, ay malaking resulta na yan sa gawain ng Panginoon. Yung puso mo na dinadaya ng kasalanan, na pinapatigas ng kasalanan, makaka-apekto yan ng iba. Kaya bantayan natin ang ating sarili. Proverbs 4:24, guard your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ingatan natin ang ating puso. Very fragile to, very sensitive. Ang kalaban natin ng ating kaaway ay expert mag-impart, mag-input na mga information, kahit simpleng bagay lamang yan, na pwedeng patigasin ng ating puso sa paglayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang gusto ng Diyos, with all diligence, ng buong sikap. Paano natin gagawin yon? Ibabad natin ang ating sarili sa panalangin, ibabad natin ang ating sarili sa pagbabasa ng Biblia. Kaya nga ang Trinity, ang mga nasa Trinity class, kahit tuloy lang ako, kahit ano marinig ko, gusto ko talaga na kayo magsaulo ng mga talata. Iyan ang gusto ko po sa inyo, dahil hindi nyo naman laging dalang Bible. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Gusto kong i-challenge kayo hindi ito sa pagmamapuri. Within 5 months, natapos ko po ang Bible. Natapos ko po ang Bible sa loob ng 5 buwan. Akala ko dati hindi ko kaya. Yung napag-usapan namin ni Andor na 15 chapters a day, kaya. 3 months, supposed to be 3 months yun pero umabot sa akin ng 5 months. Kaya pala natin yun. Ang kailangan lang talaga natin ay disiplina. Pagkagising sa umaga, manalangin, pagbabasa. Pagkagabi, bago ka matulog, magbasa ka uli. At ang sarap sa pakaramdam, at hahanap-hanapin mo na yan. Kaya pagka dumating naman yung araw na wala kang pagbabasa ng Biblia, hindi, parang may kulang. Hihinto ka sa isang tabi para manalangin. Hihinto ka sa isang tabi pa. Hindi mo na ako, bago ko gawin yan, kailangan ko munang gawin yung nararapat na gawin. Masarap sa pakaramdam kapag tayo ay humihingi ng lakas sa ating Panginoong Diyos dahil kailangan natin kilalanin natin sarili bilang wala at bilang mga mahihina. Huwag tayo magmamalaki, huwag tayo mamataas dahil tayo nandito. Romans 3:23, hindi na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito yung standard ng Diyos, ito tayo. Impossible na sa ating maamit yun, kaya ang Diyos na umabot sa atin at tayo inabot sa mataas na kalagayan. Ang gusto ng Diyos, alalahanin mo yung bagay na alalahanin mo yung buhay na meron ka dati. Para hindi tayo matutong mapuri. Galit na galit talaga ang Diyos sa ganyang bagay. Ang Panginoong Hesus nga, pinili ang sabsaban para ipakita sa atin, ipamukha sa atin na ako'y nagpakumbaba. Bakit hindi ka magpapakumbaba? Ano po? So yun yung content ng panalangin ni David. Pagkilala sa Diyos, pagkilala sa kanyang pag-aari, ownership, pagkilala sa kanyang pagiging soberano, pasalamatan natin siya, at nararapat na atin siyang purihin. At pangalawa, pagkilala sa ating sarili bilang wala at bilang mahina. Nagmula tayo sa alabok, lahat tayo ay nangangailangan sa ating Panginoong Diyos, may hangganan tayo, ipagkatiwala natin yan sa Diyos. And number 3, ito naman yung sa panalangin ni David din, in-include niya rin yung pagsasala ng Panginoong Diyos. Yung fini-filter. Ito yung, sa verse 16 and 17, binanggit diyan
na talastas ko rin, Diyos ko, na iyong sinusubok ang puso at nalulugod sa katuwiran. Sa ganang akin, sa katuwiran ng aking puso, ay aking inihandog na kusa ang lahat na bagay na ito, at ngayon nakita kong may kagalakan ng iyong bayan na nahaharap dito, na naghahandog na kusa sa iyo. Maging yung panalangin natin ay sinasalayan ng Diyos. Hindi lahat ng panalangin tinatanggap ng Diyos. In Jesus' name. Dahil sabi ng Biblia, na gawin nyo ito sa aking pangalan. Pero, lagi nyo rin i-consider na yan ba talaga dadalhin ng Panginoong Jesus? Sabi sa Hebrews 4:12 and 13, ang Bible ay discerner of our thoughts. Pero sa Hebrews 13, si Jesus Christ na ang pinapakilala. Hubad at hayag tayo nga harap sa Kanya. Sa madaling sabi, alam ng Panginoong Diyos yung very intent ng iyong puso. Bakit ka nagpe-pray ng ganyan? May gusto kang mangyari. Bakit ka nagpe-pray ng ganyan? Baka mamaya, sala na ang motibo niyan. Sasalain yan ng Panginoong Diyos. Dahil hindi gusto ng Diyos na yung hinihingi mo ay hindi magpupuri sa Ama at yung hinihingi mo ay maglalayo sa Kanya. Dahil lahat ng gusto ng mangyari sa atin ng Diyos, sa ating buhay bilang Kanyang mga anak, tayo ay mapalapit at lalong uminit yung ating loving relationship sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga dito, sinasala talaga ng Diyos yung ating mga sinasabi sa Kanya. Talastas ko rin, Diyos ko, na iyong sinusubok ang puso. Sabi ni Charles Spurgeon, it is better to pray without a words with the heart than to pray with a lot of words without a heart. With the heart. Mas magandang manalangin nang walang salita pero may puso kaysa sa manalangin na puro salita pero wala naman puso. Anong halimbawa niyan? Luke 18:10-14. Tsaka yung prayer ni Hannah last week, ating pinag-aralan. Si Hannah napapagkamalan lasing. Walang narinig na boses si Eli. Pero yung kanyang puso ay umiimik. Yun yung panalangin may dating sa ating Panginoong Diyos. Ngayon naman, kung may boses man, sana maging totoo ito. Bakit? Dahil sinasala ng Panginoong Diyos ang laman ng ating puso. The very intent of our heart ay alam na alam ng ating Panginoong Diyos. In Luke 18:10-14, 2 men went up into temple para manalangin. Isang Pariseo at isang maniningil ng buwis. Panginoong Diyos, salamat, hindi ako tulad ng taong ito. Na isang maniningil ng buwis. Ako'y nag-iikapo, ako'y nagbibigay, ako'y nagfa-fasting. Salamat, hindi ako katulad ng taong yan. God was never pleased sa Pariseyong yun. Hindi siya natutuwa sa ganung uri ng panalangin. Mabulaklak na salita pa ang gamit. While the publican, hindi man lamang makalapit, nasa malayo, nakatayo, hindi man lang makatingin, dinadagukan pa ang kanyang dibdib. Kokonting words ang kanyang bidanggit, Diyos ko, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Dahil alam ng Diyos yung totoo sa kanyang puso. Kaya sinasala ng Diyos, didinggin ng Diyos yung totoo ang kanyang laman ng puso. Itinataas ng Diyos ang nagpapakumbaba at ibinabagsak ng Diyos yung mga alam niyo na. Lagi niyo tatandaan po, maging sa panalangin, maging totoo po tayo. Si Hannah, nagpakatotoo lamang ito sa ating Panginoon Diyos. Umiyak siya dahil hindi niya kaya Merong panalangin talaga na hindi natin kayang i-voice out. Kaya nga meron tayong word na unspoken. Hindi natin kayang i-voice out. Hindi ko alam kung paano ito lalagyan ng words, Panginoon. Panginoon, hindi ko po alam kung ano ito. Maawa ka po sa akin. Maawa ka po sa akin. Tulungan mo po ako. At sinasala naman yan ng Diyos yan. At ito magandang bagay. Pag tayo naman ay nanalangin, hindi lamang dapat sa laman ng panalangin, ay kumilala sa Diyos, kumilala sa sarili, yung pagiging totoo sa Diyos, kundi itong mabuting bagay. Why we are confident sa ating mga ginagawa, bakit tayo nagpapatuloy pa rin sa panalangin? Dahil alam natin na ang Diyos ay dumidinig ng panalangin. Kung ang Diyos ay hindi dumidinig ng panalangin, ano kaya ang buhay natin? Kaya ang mabuting bagay, dinidinig tayo ng Diyos. In verse 18-19, very confident naman si David dito nung sabihin niya, yung kanyang supplication na ipinarating na niya sa ating Panginoon, O Panginoon, na Diyos ni Abraham, Isaac, at ni Israel, na aming mga magulang, ingatan mo ito magpakailanman sa akala ng pag-iisip ng puso ng iyong bayan at ihanda mo ang kanilang puso sa iyo.
At bigyan mo naman si Solomon na aking anak na sakdal na puso upang ingatan ng iyong mga utos ang iyong mga patutuo, iyong palatuntunan upang gawin ang lahat na bagay na ito at upang itayo ang templo na siyang aking ipinaghanda. Sabi nga sa let your request be made known unto God. Dahil sa talata din na sa Pedro tsaka sa Pilipos ay be careful for nothing but in prayer ating ibigay sa Diyos. Tapos ay casting all your care upon Him for He cares for you. Tinuturuan nga tayo manalangin dahil nag-aalala ang Panginoon Diyos sa atin. Parang yung bata, pagka hindi na naimik, nag-aalala tayo, di ka? Pagka ito hindi naimik, lapitan ko na nga. So tinuturuan tayo ng Diyos ng means para makipag-communicate sa Kanya. Gusto ng Diyos na makausap Kanya. Deep talk sa ating Panginoong Diyos. Kaya yung panalangin, wag nating isasantabi, napakahalagang bagay yan. Sabi nga, ang pagbabasa ng Biblia na walang panalangin ay hindi magandang bagay. Pag tayo nagbasa lang nagbasa pero walang panalangin, magdadala yan sa ating kataasan ng pag-iisip. Dahil ang karunungan ay nagpapataas. Ang katalinuhan ay nagpapalalo. Tapos dito, sa panalangin naman, pagka tayo puro panalangin pero walang pagbabasa ng Biblia, para tayong lamang, baka tayo ay puro imik lamang. Kaya nga, wag natin paghiwalayin yung dalawang bagay na yan. Parang kalapate, hindi yan lilipad pag-iisang pakpak. Pagsamahin lagi natin yung dalawang yan. Dahil balance po yan eh. Parang inhale at exhale. Yung inhale dito, yung ikaw ay nahingi ng katugunan sa ating Panginoong Diyos o nahingi ka ng sagot. At yung exhale naman dito, hinihinga mo sa ating Panginoong Diyos yung gusto mong sabihin sa paraan ng pananalangin. Kaya nga, inhale, ito yun, sabi ng Diyos. Exhale, Panginoong Diyos. Paraan ng pananalangin. Pero dalawang bagay pa rin, ang hiniling ni David dito sa kanyang panalangin. Panalangin sa susunod na henerasyon. Verse 18. O Panginoon, ingatan mo ito magpakailanman sa akala ng pag-iisip ng puso ng iyong bayan at handa mo ang kanilang puso sa iyo. Si David dito malapit nang mamatay, kaya isinaman niya rin niya sa panalangin ang kanyang nasasakupan. Dahil hindi forever na magkakasama sila. Hindi tayo forever na magkakasama. Kaya maging sa ating panalangin, i-include natin itong mga batang ito. Dahil sila yung next generation o nasa loob na magpupuri sa ating Panginoong Diyos. At ito, prayer for the next leader. Panalangin sa susunod tagapanguna. Hindi natin alam. Baka isang araw sila Jim Will na nandito at yung mga kanyang kabarkada na nakikinig. Kaya nga, magandang i-include sila sa ating panalangin dahil yung ating ginagawa at paghahanda dito, kasi si David nagbigay paghahanda para sa susunod na hari. Yung mga nobleman, yung mga kings, yung mga commoner ay nagbigay paghahanda rin para sa mga susunod na gagawa ng kanilang mga ginagawa. Kaya nga, maging sa ating panalangin, isama natin sila. Isama natin yung mga bago, isama natin yung mga bata, dahil sila isang araw, yung makikita mong nakaupo palagi sa iyong pesto, at isang araw, sila naman yung mga tatayo dito na nagpapaawit, nagpipreach, natugtog, at nakanta. Sila yung mga susunod na henerasyon na kailangan nating isama sa ating panalangin. Dahil sa 19, binanggit dito, bigyan mo naman si Solomon. Hindi tayo habang buhay na andito. Anytime, any day, pwede tayong lumisan, kaya ibabad natin ating sarili sa mga panalangin. Kaya nga, dito po magtatapos conclusion, prayer plays a very important role sa Christian life. Wag na wag po natin niyang kakalimutan. At ito naman ang hamon ko po sa inyo. Kamusta po ang prayer life natin? Do we really pray na totoo sa ating puso? Honestly. Sana tayo nagpe-pray ng totoo sa ating puso. Bakit? Dahil sa Biblia, God knows the very intent of our heart. Kaya mga kapatid, lahat po ng yan ay para sa atin. Lahat po ng binabanggit sa Biblia ay para sa atin. Ang kailangan na lamang, maging totoo tayo sa sinasabi ng Panginoon. Maging totoo tayo sa Kanya. Salamat po sa Kanyang mga salita. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, magandang gabi po. Salamat po sa iyong